Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan, ani na usab kita karon sa atoa pod nga tulumanon nga mao ang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ikaduha nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug ang ato ang ebanghelyo ato ang pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 31. Pagbasa gikan sa ebanghelyo sumala ni Juan. Imayaw nikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominguhan, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Ug unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlan og Kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa uban nga mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug unya miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya ngadto kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat ini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Maayong gabi kaniyong tanan, mga kaigsuonan. Happy Easter again. Sa ako nang gikaingon, aniana kita karon sa ikaduha nga Domingo sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanaw. Ayaw kalimot nga ang ikaduha nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw mao ang gitawag og
Divine Mercy Sunday. Piyesta karon sa Divine Mercy Sunday. And then, butang gyud ni, giapil gyud ni sa ato ang Santo Papa the late Pope John Paul II ang kapistahan sa Divine Mercy. And then, right Sunday after sa resurrection, di ba? Ang Diyos nun nga kaluoy. And then, ang Diyos nun nga kaluoy, atoan yun nga masinati, labi na diha sa kapasayloan sa tuang mga sala. Di ba? So, ang Diyos nun nga kaluoy, dili kaantigo nga motulisok, apan kaantigo mo pasaylo. Dili kaantigong mutalikod, pero kaantigong mukuyog sa atong panaw. Dili kaantigo nga mudumot, kundili kaantigong mahigugma. Dili ba? Divine mercy. And then, nindot sad kayo sa katanan, kaya ato ang katisismo, nagtudlo sa pag-ingon, nga silagi ang sala, ayaw ang nakasala. Hate sin, not the sinner. Bisan gani, ang ato ang Beatitudes, one of the Beatitudes, nga let us be merciful as God is merciful. Kaluoy. Mao ni nga manghinaot ko nga nining pag saulog sab nato sa ato ang kapistahan sa Divine Mercy ato sa nga mabati kanunay ang grasya, gugma, kaluoy, pasaylo nga gikan sa Dios. Ang Dios naa kanunay mo pasaylo kanato, ang Dios naa kanunay nga mo pabuhagay sa iyang mga grasya, panalangin o uban pa. Mayang pista kaniyong tanan diha sa kapistahan sa Divine Mercy. Kung ato pod nga isgutan ang ato pod nga ebanghelyo, very familiar kayo ninyo si Tomas nga matod pa sa ebanghelyo sa wala pa sa primerong pagpakita ni Kristo wa siya diha, dili ba? And then sa diha nga gisultian siya, wala dayon siya motuo. Wa siya motuo dayon dili tungod kay iyang gisalikway si Kristo, dili na mo punto. So wala siya motuo tungod kay gusto gyud niya nga i-confirm. Gusto gyud siya nga sa iyang kaugalingon makita gyud, masinati gyud personal ang pagkabanhaw ni Kristo. Dili tungod kay iyang gisalikway ang pagkabanhaw ni Kristo. Then, mo na ginaingon for some reflections or some commentaries mo ingon nga ang gipakita ni Tomas usa ka dako nga pagtuo, dako nga matawag nato gasa gikan kaniya nga siya mismo by heart mituo gyud siya sa pagkabanhaw ni Kristo. He just wanted to confirm it. Nga just wanted to see it. Mao na. Nga nindot sa kayo, no? Nindot sa kayo kay ang gikan sa iyang giingon in quotation mark nagduha-duha sa pagkabanhaw ni Kristo na pero sa diha nga iyang nakita, sa diha nga iyang nadungog, sa diha nga iyang nahikapan ang mga sabad ni Kristo. Ngayon siya, Ginoo ko, Diyos ko. That is the language of faith. That is the language of discipleship. Ginoo ko, Diyos ko. Nga tungod sa kabanhawan nga iyang nasinati, ang iyang nga pagtuo, ang iyang nga pagsalig, ang iyang pagdawat ni Kristo nga usa ka Ginoo, milawom, nalig-on o nabuhi. Kay dili ba
paglansang baya ni Kristo sa krus, pagkamatay baya ni Kristo sa krus, naalibwag baya og kawa ang mga apostoles ni Kristo. Apil si Tomas, apan si Maria rabaya gyud ug ang ubang mga babaeng mga tinun-an ni Kristo ang gyud ang nagpabilin, dili ba? Mao ni nga nindot sad kaayo nga atoa pod nga dalhon sa atong pamalandong. So I still remember when I was still in the seminary taking my philosophy course, and then di ko malimot nga dunay usa ka philosopher nga mingon, doubt, pagduha-duha, doubt leads to certainty. Sa ato pa kamatuoran. Ang pagduha-duha, dili na siya dautan. Ang pag-question, tinuod ba ning dili na siya negative in the strict sense. But that is an expression of seeking the truth. Certainty. Mao na nga sa side ni Tomas, he was seeking the truth. He was seeking the Lord. He was seeking somebody to fill in the vacuum within himself. Matod pa sa Ebanghelyo, nga kahadlok, kay napaman sila sa stage sa kahadlok, kay si Kristo namatay man. So, nangita siya o mo-fill in sa iyaha nga kahadlok. Mabitaw na nga ang mensahe ni Kristo nga nabanaw ngadto nilang Maria Magdalena, do not be afraid. Dili ba? Unya, dinhi pod sa ato ang ebanghelyo karon, ang mensahe pod nga gidala ni Kristo sa iyang pagkabanaw, ang kalinaw manaa kaninyo, peace. So kining tanan, mao kini ang mga blessings, grasya sa kabanhawan. Mayong kaning do not be afraid. The message of joy. Resurrection is bringing the message of joy. Do not be afraid. Kung mayong gani, mainyo ang kalinaw. Peace. Mao ni nga ayaw na ka balaka. Ayaw na ka paghunahuna nganong mibiya ka, nganong midagan ka, nganong mibiya ka nako. That's guilt feelings. Peace be with you. Buhi ko. Ni ako. Let's start again. So, ang peace is restoring one's relationships. Dili ba? So, Jesus wanted to restore the relationships that has been established when he was with the apostles during his public ministry. 3 years to. He wanted to restore it. Don't feel guilty. Take that away from you. Peace be with you. Ang peace is taking away all our guilt feelings. Aron we can savor, we can feel the message of joy of Christmas. Do not be afraid. Mao na nga sa ato point nga adlaw-adlaw nga kinabuhi, doon na sa tay mga panahon
nga magduha-duha sad ta, dili ba? Labi na kung dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi, I'm sure duna gyud labi na karong panahona nga kitang tanan nakatagamtam gayud sa krisis labi na sa kamahal sa gasolina. Nakahibaw na gyud ta kung magmahal ang gasolina, ang mga prices sa commodities, etc. Tanan maapektuhan. Kahibaw na taniana. All of us are affected. Lagi tungod kay nagubat ngadto sa Middle East. Una, na let us not lose our hope, but instead, let us be part sa panawagan sa ato ang Santo Papa, si Pope Leo XIV, na let us be one in our prayer for the peace of the world, for the peace of the Middle East. Kaya tuwa man dito ang gubat. Yeah, all of us have been affected. So, let us be one. Let us not lose our hope. Let us not lose our hope. Oh, that's true. We are all affected. That's real scenario, situations. But, mauni ginaingon na one thing good nato po kay we have that faith in God na muingon, God is with us. Pila na ka-crisis ang ato ang yatubang, di ba? Bago pa lang kita punta na napito atong COVID. No, grabe po to. Diya, karon na po ang fuel crisis. So, but let's not lose our hope. God is alive. God is risen. Si Kristo wa magpabilin sa lubnganan nga patay. Mibangon siya, buhi siya. Ug unya nagpakita sa mga apostoles sa tuang ebanghelyo. Ug sa iya usab nga pagpakita sa mga apostoles sa ebanghelyo. Si Tomas nga nagduha-duha kay lagi wa siya diha sa unang pagpakita. Apan si Kristo wala mo biya ni Tomas. Mibalik si Kristo. O pagbalik niya, naking istorya siyang Tomas. Ug unya sa iyang pakikistorya ni Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Mauna ang nalitok niya. Ginoo ko, Diyos ko. Pulong sa pagtuo. Pulong sa pagsalig. Pulong sa kalipay nga moingon. Salamat nga buhi ka. Salamat nga naa ka. Salamat nga nakiguyog ka. Salamat nga imo nga gitagaan kami og kalinaw because of your presence. So ato niya ning dalhon sad sa ato ang pamalandong taliwala sa atong krisis. And then, again and again, let us savor the message of joy. Let us not be afraid. And let us accept and feel the message of peace and let the message of peace sink in our mind and in our heart. So, ato sa nga ampo ang ato mga kaigsoon ang mga masakiton. No? Hindi sa sila mawadaan sa paglaom. Amo lang ito amahan, panalangini, ang mga maigsuon, ang mga masakiton.
Ayuhan silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Kining tanan among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Anilan sa kukutob, mga kaigsunan. Magkita na po ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, nga kini si Father Joseph Inting, ang kanunay, nga naguban kaninyo, nining ato ang programa, Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin kanatong tanan.